Tara mga pare ko, samahan nyo po ko at magpapalit po tayo ng steering ball race sa ating Yamaha Mio. Dahil itong ating manubela, meron na po siyang sariling mundo. No? Bumabalik po siyang kusa sa gitna. Pag ganyan ang problema ng inyong manubela, ay posibleng steering ball race na po ang may problema dito. Kaya ito po ang ating papalitan. So ang gagawin nyo muna po sa una is kailangan nyo po siyang lagyan ng pabigat doon sa pinakapuwitan niya para umangat po itong ating motor. At una po natin tanggalin yung gulong niya sa harapan. Then sunod po natin tanggalin yung kanyang brake caliper. Then sunod po natin tanggalin ay itong ating tapaludo sa harapan. So 3 tornilyo lang po yung ating tatanggalin dito. 1, 2, 3. Sunod po natin ay tatanggalin po natin yung pairings natin sa harapan at sa tagiliran. So may mga video na po ako dito kung paano po magtanggal ng pairings ng Yamaha Mio. Ay panoorin nyo po na lang yun. Halos natanggal na po natin yung pairings natin sa harapan at screw lang po yan ha. So tatanggalin nyo lang po yung mga screw at saka nyo sila tatanggalin yung pairings. So logic lang po to. Kumbaga para lang po tayo mga bata na nag-assemble ng puzzle. So pagdating naman po dito ay hindi po natin matatanggal to. Ito nasa likod niya ay kailangan po natin tanggalin itong bolt na to dahil humaharang po yung pinaka susian natin. Ito yung pinaka cap niya. Kaya after po natin matanggal itong bolt na to ay matatanggal na po natin itong pinaka cap ng ating susian at matatanggal na po natin itong ating panlikuran na pairings. After po natin matanggal lahat ng pairings dito sa ating harapan, kumuha po kayo ng size 40 na llabe at tanggalin po natin itong bolt na to. Pagkatapos po natin patanggal yung bolt ay hugutin po natin yung pinakaulo natin pataas. After nyo po mahugot, kumuha po kayo ng bangko at iset nyo lang po siya ng ganyan, yung hindi po nababatak yung iba pang wire na nakakabit sa kanya. Then tanggalin po natin itong kanyang goma at lalabas na po sa atin itong kanyang mga nut. Gamit po itong dalawang hook wrench ay pakiwalayin po natin itong dalawang nut na to. Yun, maluwag na. So kung wala po kayong ganito, no choice po kayo kundi magpokpok. So may nabibili pa pong special tools na isa, ayan o. O yan naman ay pwedeng gawin. So bahala na po kayo. At kung masira nyo naman po to, itong nut na to, may nabibili naman po nito sa halagang 90 pesos. Dalawa. After po natin matanggal yung nut sa ibabaw, ito sunod na po natin yung sa ilalim. At dito, pag tinatanggal nyo po to, ay babagsak na po itong ating T-post. Kaya aalalayan nyo po yan sa ilalim. Yun. So, sunod na po yun. Ayun, nilagyan ko po siya ng kalang sa ilalim muna para hindi po bumagsak tong ating T-post at mahugot muna po natin lahat ng nasa ibabaw. So, ito na po yung ating bearing. Then, sunod na po natin ay hugutin na po natin tong ating T-post. Ito na po yung ating sa ilalim na bearing. Gamit po isang rod at isang martilyo ay tatanggalin po natin yung kopa sa ibabaw at sa ilalim. So itong rod po na to ang tutulak sa kopang para matanggal siya. So sunod nyo lang po sa ilalim at makikita nyo ay na siya. At pagpukpok po natin dito, tapos ang pukpok dito, kumbaga lipat-lipat to para matanggal natin ng sabay. So wag po ay matakot mga pare ko, malambot lamang po to at madali lang po siyang matanggal. Di po ba? Madali lang po siyang matanggal. Then ngayon naman po ay sa ilalim. Same procedure din po. Alternate lang po yung pagpukpok. Mga pare ko, tapsik. So di po ba mga pare ko, madali lang po siyang matanggal. At kung makikita nyo, ayan po yung mga bakas ng kalawang na yan. At yan po ay lubog. So dyan po kumakanto yung bearing, kaya meron na po siyang sariling buhay. Ito naman sa ating T-post ay kailangan po natin tanggalin itong kaasawa ng ating ball race. So ito po yun, no? At diskarte po rito ay ibabalintwad lang po natin siya
at saka po natin siya pupukpukin palabas, at ang pagpukpuk naman po ay saliwa lamang. So mga pare, natanggal na po natin itong kaasawa ng ating Borace. Ito po yung bago natin, at ito po yung ipapalit natin. So itong maliit, ipapalit po natin sa maliit, at itong malaki ay ipapalit naman po natin sa malaki. Ayan. Nandito na rin po tayo sa baba, ay lagyan na po natin ng kopa itong ating T-post, at ang ilalagay po natin dito ay ito po ang kaasawa ng malaki. Ayan. Ito madali lang po ito, at lagyan lang po natin siya ng langis. Ayan, para pampadulas. Ayan. And syempre lagyan na po natin ito sa ibabaw, at po ganyan. At sa pagbabaw naman, simple lang po ang gamit ko dito, isang rubber mallet, at ang pagpukpok ay alternate lang din po. Makalipas po yung 100 pukpukan ng ating rubber mallet, ito, nakikabit na po natin yung popa ng ating T-post. Then sunod naman po natin ay doon sa ating steering head, at ilalagay din po natin yung kanyang kopa. Then dito naman po ay maglalagay din tayo ng ating kopa. So lagyan muna po natin siya ng langis pampadulas. Ayan. Then ito na pare ko at ilalapat na po natin. So ito po yung malaki, no? Yung kaasawa ng nilagay natin sa T-post. So malaki po ang sa ilalim. Tsaga-tsaga lang muna kanti. Then meron pong tools dito na tinatawag na ball race stoller. So wala po tayo, at pukpok system lang po ang meron tayo. Kaya kung ayaw nyo po ng pukpok system, ay wala po akong magagawa, dahil DIY lang po tayo. So ito po yung luma nating tinanggal dito. At ito po ang gagawin nating pang push. At wag naman po kayong matakot, dahil napakalambot lang po nito. Ayan, makikita nyo, lumulubog na po siyang kunti-kunti. At ang pupukpuk naman, alternate lamang. Ayan, nakapasak na siya. So tsagain lang po natin hanggang mailapat po natin lahat. So kung usapong lalapat yan, wag po tayong matakot magpupukpok. After po natin mailapat yung kopa sa ilalim, makikita nyo naman po kung pantayan. Dito pa lang kitang-kita na napantay po siya. At yung stopper niya po sa iloob, lips to lips na po siya yung dalawa, at taga naman dikit na dikit. At sa tulong na rin po ng mga kahoy na pantulak, tulad yan, magagawa po nating ilapat itong ating kopa sa ilalim. So ganun din po ang gagawin natin sa taas. Then dito po sa taas ay ganun lang din po ang ating gagawin. So lagyan muna po natin siya ng langis pampadulas. Then syempre yung kanyang kopang bago, ganyan lang, at martilyo, i-align muna po natin mabuti yan. At ang patama lang po ay sa gilid, wag po sa gitna. Pitik-pitik lang. Yan, pag lumapat na po, ay gamit po yung lumang kopa. Yan naman po ang ilalagay natin sa ibabaw. Yan, at yan naman po ang ating pupukpukin. Paikot. Yun, pag iba na po yung tunog, nyo, nagbabago po siya ng tunog. Kanina ay hindi matinis. At ang ibig sabihin po niyan ay lapat na po itong ating kopa. At totoo nga po, kitang-kita naman po natin sa pinaka-stopper niya. At dikit na po siya. Assembly time na po, grasahan na po natin ang mga dapat grasahan. At ang una po dyan ay ito. Pati po itong stem, huwag nyo pong kakalimutang hindi lagyan ng grasahan para hindi po siya kalawangin. Bearing at pasaklob po ang lagayan. And after that is lagyan ulit natin siya ng grasa. Sa ilalim, lagyan na rin po natin siya ng grasa, at bahala na po kayo kung gaano karaming grasa ang gusto nyong ilagay. So ito, okay na po ito. And dito rin po sa ibabaw ay lagyan din natin siya ng grasa. Bearing. Lagyan na rin natin siya ng grasa para salpak-salpak na lang. Then ilagay na po natin itong ating T-post.
Yun, pit na pit. At syempre, yung kaasawa ng ating kupa. Yun. At cover. Syempre, yung kanyang lock. Paghigpit naman po nito ay alalay lamang. Kung baga kakapakapain nyo at dapat spring-free po ang inyong manubela. Kung kinakailangan luwagan. Kung kinakailangan panghigpitan ay higpitan lamang. So kayo po ang makakaalam niyan dahil kayo po ang nagtetest sa kanya. So sa atin, okay na po to. Ilalagay na po natin itong kanyang lock. Sa paghigpit, meron po ditong torque na 54 Nm pero wala po tayong tools para dito. So tansya, may torque na lang po ang dito. Tapitan na po natin itong dalawang nut na to gamit po itong ating hook wrench at dapat po ay hindi gagalaw itong sa ilalim. Dahil ito po kasi ang naghihigpit ng ating bearing at fix na po yan. So ito na lang po yung sa ibabaw. So yun mga pare ko So wala po tayong torque wrench dahil ang ginagamit po na torque dito is 54 Nm at gumagamit po yun ng special tools na sinasaksak po sa torque wrench. So ito sa atin is tensiometer na lang po to pero wala pong problema dahil sa ulado na po natin yung torque nito at yung higpit po niya gamit po itong ating mga muscle at goods na po yan. So ganyan po pag DIY lamang. At ang gagawin ko po dito is ibabalik ko na po lahat ng ating tinanggal kanina. So reverse lang po yun ng ating pagtatanggal. Simple na po natin itong ating motor at naikabit na po natin lahat ng pairings niya. At the same time ay wala po tayong natira ni isa man lang po dito na screw or tornilyo. So ito na lang po yung pinagpalitan natin ng power race. At nung pinagamit po natin ito sa ating misis ay natuwa naman po siya dahil nawala daw po yung kabig. Pag nagkaroon po kayo ng problema sa inyong manubela at nagkaroon po siya ng kabig ay posible pong ball race ang kanyang problema. At ganito lang po yung procedure ng pagpapalit sa kanya ng DIY lamang.